liblib na baryo ng San Rogelio, may isang sabonghero na kilala hindi lamang dahil sa kaniyang galing sa laban, kundi dahil sa kaniyang katahimikan at hiwaga. Ang kaniyang pangalan ay Lucio, isang lalaking matangkad, maputla, at may mga matang laging tila nagmamasid sa dilim. Sa liwanag ng araw, hindi mo iisiping may tinatago siyang lihim. Ngunit sa takip silim, kapag nagsisimula ng magdilim ang langit, nagiging malinaw ang kakaibang aura niya, isang presensyang hindi basta tao. Si Lucio ay isang aswang, hindi yung mabangis na pumapatay. Siya'y kabilang sa uri ng aswang na namumuhay na may sariling batas, hindi basta sumusunod sa uhaw at pinipili kung kanino niya ilalabas ang kanyang tunay na anyo. Sa kabila ng kaniyang lahi, pangarap lang niya noon ay mamuhay ng tahimik at hindi makaabuso sa tao. Subalit isang bagay lamang ang hindi niya kayang talikuran ng sabungang dugo na nagugat pa sa kanilang angkan. Ang mahiwagang pula. Si Lucio ay may alagang manok na walang tatalo. Isang manok na pula na ang bawat balahibo ay kumikislap na tila may sariling buhay. Ang mga mata nito ay tila apoy na nagliliyab at bawat tilaok ay may bahid ng sinaunang kapangyarihan. Ang pangalan ng kanyang manok ay Sugo. Hindi alam ng mga tao, ang manok na ito ay hindi basta panabong. Ito ay regalo pa ng kanyang yumaong ina, isang engkanto na tikbalang sa anyo, ngunit pagkatao ay malambot at mapag-aruga. Ipinasa niya kay Lucio ang sugo na may kapangyarihang magpahina o magpalakas ng sino mang hahawak dito. Sa sabungan ng San Rogelio, hindi na mabilang ang beses na nagwagi si Sugo. Sa bawat laban, parang hindi na uubusan ng lakas, hindi na susugatan, at hindi na papagod. Kaya naman ang mga tao ay may dalawang tingin kay Lucio. Isa siyang napakahusay na sabungiro o isa siyang nilalang na may tinatagong hiwaga. Kung alam lang nila, parehong tama. Ang gabing nagbago sa kapalaran ni Lucio. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, habang pauwi si Lucio mula sa isa na namang tagumpay sa sabungan, narinig niya ang mahinang iyak na tila galing sa masukal na bahagi ng gubat. Ang karamihan ay hindi lalapit sa ganitong pagkakataon. Madilim, malakas ang ulan, at may kakaibang lamig sa hangin. Pero hindi si Lucio. Ang kanyang pandinig ay hindi pangkaraniwan. Kaya niyang marinig ang tibok ng puso mula sa malayo. At ang tibok na narinig niya ay hindi hayop, kundi tao. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon, sa ilalim ng punong akasya, nakita niya ang isang babae. Basang-basa, nangangatog, at may sugat sa binti. Ang kaniyang buhok ay mahaba at itim. Ang mukha ay maganda at matapang kahit nanlulumong na paupo sa lupa. Hindi agad nagsalita si Lucio. Hindi rin siya lumapit ng diretso. Baka matakot. Ang itsura niya sa gabi ay hindi ganoon kapani-paniwala. Ngunit nang tumingin ang babae sa kanya, ang panahon tila tumigil. "Tulungan mo ako," mahinang sabi ng babae, halos pabulong. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Lucio, pilit pinipigil ang kanyang likas na anyong gustong lumabas dahil sa amoy ng dugo. "Hinabol ako ng isang malaking aso. O baka hindi aso. Hindi ko alam." Kaagad na napatingin si Lucio sa paligid. Kilala niya ang amoy na iyon. Hindi iyon aso. Isa iyong sigbin. Isa pang nilalang na gutom at madalas target ang mga nag-iisang babae sa gabi. Sa loob-loob niya, bakit narito ang sigbin sa San Rogelio? Sino ang nagpalabas nito? At doon niya siya unang nasilayan ng buo at malinaw ang babae. Amara, ang babaeng magbabago sa buhay ng isang aswang. Si Amara, na hindi niya kilala, pero sa unang tingin pa lang ay parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang malamig na katawan. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya. "Halika,"
Hindi ka ligtas dito. Ngumiti si Amara kahit nanghihina. Salamat. Hindi ko akalaing may tao pa rito. Hindi nagtanong si Lucio kung bakit siya naroon. Hindi rin sinabi ni Amara kung saan siya galing. Parang parehong alam nilang tama na munang iligtas ang isa't isa, kahit estranghero. Kargado sa bisig niya si Amara at sa kabila ng lamig ng ulan. Ramdam ni Lucio ang init na hindi niya maalala kailan niya huling natikman. Nang makarating sila sa kubo ni Lucio, doon nagsimula ang kakaibang koneksyon. Si Amara, kahit sugatan at pagod, ay ngumiti sa kanya bilang pasasalamat. At si Lucio, sa unang pagkakataon, ay parang isang normal na lalaki, hindi isang nilalang ng gabi. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling iyon, isa lang ang alam niya. Muli siyang marunong magmahal. At hindi pa alam ni Amara na ang lalaking tumulong sa kanya ay hindi tao. At hindi rin alam ni Lucio na ang babaeng iniligtas niya ang siyang magiging dahilan kung bakit magpapalit ang kanyang kapalaran at ang dahilan kung bakit niya gagamitin ang mahiwaga niyang manok hindi para sa laban, kundi para ipaglaban ng pag-ibig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tahimik ang gabing iyon para kay Lucio. Ang ingay ng ulan ay humupa at ang malamig na hangin ay dumaloy sa loob ng maliit na kubo niya. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang paghinga ni Amara na nakahiga ngayon sa banig na pinahiram niya. Tila nagiging magaan ang dibdib niya sa bawat paghinga ng babae. Isang pakiramdam na halos nakalilimutan na niya bilang isang aswang. Bahagya pang nanghihina si Amara, kaya marahan siyang lumapit upang tingnan ang sugat nito sa binti. Nagiwan ito ng malalim na galos na may bakat ng matatalas na kuko. Hindi ng hayop, kundi ng nilalang. Tama nga ako. Sigbin ang umatake sa kanya. Hindi karaniwan ang paglabas ng sigbin sa lupaing iyon. Nasa kabilang baryo dapat ang teritoryo nito at bihira lang gumagala malayo sa ipinag-uutos ng nagmamay-ari nito. Tanging isang tanong ang umuukit sa isip ni Lucio. Sino ang nagpalabas ng sigbin para saktan ng isang tulad ni Amara? May kakaiba sa babaeng ito. Isang presensya na hindi pangkaraniwan. Hindi ito takot kahit nasa ilalim ng panganib. Matapos siya sa atin ng sugat, tumikim si Lucio. Masakit pa ba? Tumilat si Amara at saglit silang nagkatinginan. Para sa isang aswang na sanay sa kadiliman at takot, nakakabaliw ang init ng mga mata ng babae. Hindi na masyado, sagot niya, mahina ngunit matatag. Salamat, Lucio. Napakunot noo si Lucio. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti si Amara, bahagya ngunit may misteryong nakakakilabot at nakakahalina. Narinig kita kanina, bago mo ako buhatin, binulong mo eh. Hindi na nagsalita si Lucio. Ang hindi alam ni Amara, ang binulong niya ay hindi ang pangalan niya, kundi ang salitang lihim na ginagamit niya bilang aswang kapag sinusuri ang kalagayan ng tao. Ngunit mas minabuti niyang manahimik. Hindi pa panahon. Sa labas ng kubo, tahimik na nakaupo si Sugo, ang mahiwagang manok na pula. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, hindi ng pagod, kundi ng pagbabantay. Minsan-minsan, magtitilaok ito ng mahina, tila may gustong ipahiwatig kay Lucio. May panganib. May nagmamasid. Hindi pa tapos. Ganito ang relasyon nila ni Lucio. Hindi man nagsasalita ang manok, nauunawaan niya ito. Para bang mas maraming alam ang alaga kaysa sa sariling buhay ni Lucio. Habang natutulog si Amara, inilabas ni Lucio ang tunay niyang anyo. Hindi ito ganap na pagbabago. Nagsimulang magsingkit ang kaniyang mga mata, humaba ang mga kuko, at lumamig ang balat. Ginamit niya ang pandaman ng kanyang lahi upang suriin ang paligid ng kubo. Nakahagip siya ng kakaibang amoy. Hindi hayop, hindi tao,
kundi isang nilalang na nagmamanman. Sinusundan ka nila, bulong ni Lucio, buong gulat ngunit hindi natatakot. Bigla siyang napatingin kay Amara na natutulog pa rin. Bakit siya sinusundan ng mga nilalang na iyon? Bakit siya ang naging target? Hindi niya pa alam na si Amara, sa kabila ng kagandahang taglay, ay may lihim na dahilan kung bakit hinahabol ng mga nilalang ng dilim. Kinabukasan, nagising si Amara na mas magaan ang pakiramdam. Nakaupo si Lucio, hawak ang isang tasa ng mainit na salabat at nagpapakain kay Sugo. Tulog ka kagabi, buti nakapagpahinga ka, sabi ni Lucio. Umupo si Amara, hawak ang binti niyang may benda. Lucio, may aaminin ako. Natigilan si Lucio. Tumaas ang tensyon sa hangin. Habulin man ako ng nilalang o hindi, hindi ako simpleng babae. Huminga ng malalim si Amara. Hindi ako taga rito at may mga taong gustong kunin ako. Bakit? Tanong ni Lucio. At ang sagot ni Amara ay nagpatigil sa tibok ng puso ng aswang. Dahil anak ako ng isang mambabarang. Sa sandaling iyon, napatingin si Sugo kay Amara. Ang mga mata nitong pula ay kumislap. Tila kinikilala ang dugo sa loob ng babae. Ang dugo ng isang nilalang na kayang bumuo at magwasak ng kapalaran. At si Lucio, na minsang nanumpang iwasan ng gulo, ay muling naiipit sa pagitan ng pag-ibig at panganib. Ngayon, may dalawang katotohanan. Si Lucio ay isang aswang. Si Amara ay anak ng mambabarang. Dalawang dugong hindi dapat nagtatagpo. Dalawang nilalang na hindi dapat nagkakakilala. Pero sa sandaling nag-abot ang kanilang mga mata, tila wala nang makakapigil sa kapalaran nilang magkaugnay. Ang umagang sumunod ay tila may dalang bagong bigat sa kubo ni Lucio. Nakatitig siya kay Amara na ngayon may bahagyang pag-aalangan sa mukmukha na para bang natatakot na baka hindi siya tanggapin matapos aminin ang kanyang tunay na pinanggalingan. Pero si Lucio, sanay sa pag-iwas at pagtatago, ay hindi agad nagsalita. Sa katunayan, ang naramdaman niya ay hindi takot, kundi paghanga. Anak ka ng mambabarang. Bulong ni Lucio, halos hindi huminga. Tumango si Amara, mabagal at may lungkot sa mga mata. Pero hindi ako tulad nila. Hindi ko ginusto ang kapangyarihan na iyon, na hindi ko alam gamitin ng buo. Lumapit siya sa bintana ng kubo. Sa labas, kumikislap pa rin ang araw sa mga dahon ng saging at kawayan, ngunit may bahid ng tensyon sa paligid, tila may matang nagbabantay mula sa dilim. Ang barang nakakatakot para sa karamihan, sabi ni Amara. Pero hindi iyon dapat gamitin para manakit. Ang totoo, kaya sila galit sa akin ay dahil tinalikuran ko ang lahi namin. Tumigil si Lucio. Bihira ang ganitong pahayag mula sa isang nilalang. Ang pagtalikod sa lahi ay katumbas ng pagkabuwag ng sarili mong ugat. Bakit mo tinalikuran? Tanong niya. Napangiti ng mapait si Amara. Dahil hindi ko kayang manakit ng inosente at dahil may isang bagay na hindi nila matanggap. Lumingon siya kay Lucio. At doon unang nagkabanggaan ang dalawang lihim. May kakayahan akong kilalanin ang mga nilalang, kahit hindi sila nagpapakita ng tunay na anyo. Nanlamig si Lucio. Ibig mong sabihin, alam ko, Lucio. Nakangiti si Amara, hindi natatakot. Alam kong hindi ka tao. Sa loob-loob ni Lucio, may dalawang bagay siyang inaasahan. Takot o paglayo. Pero hindi iyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay katahimikan, pagtanggap, at pag-unawa. Hindi ako natatakot sa'yo, dagdag ni Amara. Kung gusto mo akong saktan, sana kagabi pa. Napatungo si Lucio. Ang aswang na matagal nang naniniwala na hindi na siya maaaring mahalin o tanggapin ng sinuman.
ay ngayon nakatayo sa harap ng isang babae na hindi man lang kumurap nang malaman ang kanyang tunay na katauhan. Naupo silang dalawa sa maliit na mesa sa loob ng kubo. Sa tagal ng panahon, iyon ang unang pagkakataon na may kausap si Lucio na hindi natatakot o nakikiramdam. May magpapahamak sa'yo, sabi ni Lucio. Hindi lang Sigbin ang sumusunod sa'yo kagabi. Alam ko, tugon ni Amara. Kaya ako napadpad dito. May mga nilalang na inutusan ng aking ina na hulihin ako. Gusto niya akong ibalik sa kaniya at piliting gamitin ang kapangyarihan ko. Napakunot noo si Lucio. Bakit ikaw? Dahil ako ang may kakayahang magmana ng pinakamalakas na puwersa, ang barang ng isip at barang ng kaluluwa. Kapag natutunan ko iyon, kaya kong kontrolin ang kahit sinong nilalang. Napatingin si Amara kay Lucio. Kahit isang aswang. Bago pa man makasagot si Lucio, napaangat ang ulo ni Sugo, ang mahiwagang manok. Nagtilian ito ng mahina, ngunit may lakas na parang babala. Tumayo si Lucio. Teka, may dumarating. Lumabas siya ng kubo. Kinuha ang isang kahoy na tila ordinaryo pero may nakatagong talisman sa ilalim. Sumunod si Amara kahit masakit pa ang binti. Sa hangin, naramdaman ni Lucio ang mabigat na enerhiya. Isang pamilyar na sigla ng itim na mahika. May sumusugod, sabi ni Amara. Nanginginig pero hindi dahil sa takot. Alam ko yan, enerhiya ng lahi namin. At mula sa masukal na bahagi ng gubat, lumitaw ang tatlong nilalang na halos sumayaw sa usok. May payat na katawan, mahabang mga kuko at pulang mata. Mga balbal, mga bantay ng mambabarang. At hindi sila narito para makipag-usap. Napatingin si Lucio kay Amara. Pwede kang tumakbo. Umiling siya. Hinding-hindi kita iiwan. Nagliyab ang mga mata ni Lucio. Unti-unting lumabas ang kanyang pangil, ang kanyang balat ay naging malamig, at ang kanyang katawan ay tumibay. Naghandang lumaban ng aswang. Sa tabi niya, hindi man sanay si Amara sa pakikipaglaban, pero ang dugo ng mambabarang ay gumising. Ang kamay niya ay kumikislap ng bahagyang asul na liwanag. Mahina pa, ngunit sapat para lumaban. At sa kanilang pagitan, mabilis na tumalon si Sugo, ang mahiwagang manok. Nagliyab ang balahibo at pumula na parang apoy. Tatlong balbal kontra aswang, anak ng mambabarang, at isang mahiwagang manok. At magsisimula na ang unang pagsubok ng kanilang kapalaran. Gusto mo ba Kabanata 4? Sabihin mo lang, Kabanata 4, at itutuloy ko agad Kabanata 5, ang lihim, na matagal nang nakaukit sa dugo. Tahimik ang paligid matapos ang mabangis na laban. Tanging mahinang ugong ng hangin at pagaspas ng mga dahon ang naririnig. Si Lucio ay nakatayo pa rin sa tapat ng mga bangkay ng balbal. Nakapamewang, nakabantay, at nakikinig sa bawat kaluskos sa paligid. Si Amara naman ay nakaupo sa maliit na bato sa tabi ng kubo. Nakatingin kay Lucio, hindi bilang isang halimaw o nilalang, kundi bilang isang tagapagtanggol na hindi niya kailanman inasahan. Sa tabi nila, si Sugo, ang mahiwagang pulang manok, ay tahimik ngunit palinga-linga, tila may naamoy na hindi maganda. Lucio? Tawag ni Amara, mababa ang tono. Lumapit ang aswang, ang anyo niya ay unti-unting bumabalik sa pagiging tao. Naglalaho ang pangil, ang mga matay bumabalik sa dilim, at ang balat ay nagiging mainit muli. Bakit sila natakot sa'yo? Tanong ni Amara. Yung sinabi nilang tagapagbantay, ano ang ibig sabihin nun? Napatingin si Lucio sa lupa, tila may tinatagong bigat na ayaw pang ilabas. Hindi ko alam, sagot niya. Malamig pero totoo. Hindi ko kilala ang pangalang luntian na sinabi nila. Tumikim si Amara, halatang nag-iisip. Sa mga kwento ng barang, may isang sinaunang kasulatan.
Nagsasabi na ang mga aswang ay hindi lang tagapanghuli, hindi lang nilalang ng dilim. May iba sa kanila na itinakda bilang tagapangalaga ng isang piling anak. Napatingin si Lucio. Ako ba yun? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Amara. Pero kung sino man si Luntian, mukhang matagal na niyang kilala ang pamilya ko. Umupo si Lucio sa tabi ni Amara. Tahimik, malapit. Ang pagitan nila ay halos wala na. May gusto akong malaman, sabi ni Lucio. Ano yon? Bakit ka talaga hinahabol ng ina mo, Amara? Saglit na tumigil ang babae. Huminga ng malalim. At doon niya ibinunyag ang bagay na matagal na niyang tinatago. Dahil ako ang maaaring pumalit sa kanya bilang pinuno ng lahi. Nanlaki ang mata ni Lucio. Pinuno, ibig sabihin, ang ina ko ang reyna ng mambabarang, sagot ni Amara, mabigat ang boses. At ako ang kaisa-isang tagapagmana. Naglakbay ang lamig sa buong katawan ni Lucio. Pinuno ng mambabarang, ibig sabihin, isa sa pinakamalalakas na nilalang sa mundo ng mahika. Isa ring kaaway ng mga aswang sa loob ng daan-daang taon. At ayaw kong maging tulad niya, sabi ni Amara, napayuko. Ayaw kong gamitin ang kapangyarihan ko sa kasamaan. Tahimik si Lucio. Ngunit ang loob niya ay unti-unting gumigising, parang hila ng kapalaran. Sa gitna ng katahimikan, biglang lumapit si Sugo kay Lucio. Tumilaok ito ng malakas, isang tilaok na may laman na babala, hindi pangkaraniwan. Kwak! Napalapit si Lucio. Bakit? Ano na naman? Tumalon si Sugo sa balikat niya. Isang bagay na bihira nitong gawin. Pumundol ang ulo nito sa pisngi ni Lucio, parang nagpipilit ipakita ang isang imahe. At sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ng aswang ang isang pangitain. Isang matandang babae na may puting buhok ngunit apoy ang mga mata. Isang malaking trono na gawa sa buto at anino. Isang malaking bakawan sa gitna ng dilim na may umiikot na kulog. At si Amara, nakatayo sa gitna, nakatali, umiiyak, humihingi ng tulong. Nabigla si Lucio. Sumakit ang ulo niya. Napahawak siya sa sentido. Lucio? Lumapit agad si Amara, nag-aalala. Hinawakan ni Lucio ang balikat niya. Amara, nakita ko ang ina mo. Paparating siya. At hindi lang siya, marami pa. Nanlamig ang babae. Nanginginig ang mga kamay. Tama nga, bulong niya. Kapag nabigo ang mga balbal, ang susunod na ipapadala niya ay hindi na niya natapos ang sasabihin. Tok, tok, tok. Tumigil ang dalawa. Nagsalubong ang tingin. Nagising ang takot sa hangin. Isang katok, mabagal, malalim. Parang galing sa nilalang na hindi dapat kumakatok. Lumakas ang tili ni Sugo. Kwak! Kwak! Hinugot ni Lucio ang ginawang sandata. Hinila ni Amara ang banig, handang gamitin ang kaunting kapangyarihang meron siya. Muling kumatok. Tok, tok, tok. Pagbukas ng pinto ni Lucio, hindi tao ang bumungad. Hindi nilalang ng barang. Hindi rin balbal, kundi isang matanda, payat, nakatumangot ang likod at nakalugay ang napakahabang buhok. Ang mga mata niyang kulay abo ay tila walang buhay, ngunit nakikita ang kaluluwa. At ang sinabi niya ay nagpayanig sa dibdib ni Lucio. Ikaw nga, ikaw ang aswang na tagapagbantay. Matagal na kitang hinahanap. Nanigas si Lucio sa kinatatayuan niya. Ang hangin ay tila huminto at ang paligid ay biglang lumamig ng higit sa karaniwan. Si Amara naman ay napakapit sa braso ng aswang. Ramdam ang hindi pangkaraniwang puwersang bumalot sa matandang babae. Ang matanda ay tuwid ang tingin kay Lucio.
Hindi takot, hindi galit, kundi kilala siya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Paano mo ako kilala? Tanong ni Lucio. Nakaposisyon pa rin para lumaban anumang oras. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Isang ngiting parang nakakita ng anak na matagal nang nawawala. Ako si Lara, tagapagbantay ng luntian. Matagal na namin hinahanap ang tagapagmana. At sa wakas, tumingin siya kay Lucio mula ulo hanggang paa. Nakaharap ko na ang aswang na tagapagbantay. Napalunok si Amara. Tagapagbantay? Ulit niya. Anong ibig sabihin nun? Lumakad ang matanda papasok, ngunit natigilan nang biglang humarang si Sugo, nakataas ang pakpak, tila handang sumpitin ito. Ngunit ngumiti si Lara at yumuko. Ah, Sugo, nagbagong anyo ka na naman. Malakas ka pa rin pala. Napasinghap si Lucio. Kilala mo si Sugo? Hindi lang kilala, sagot ni Lara. Dati ko siyang bantay. Biglang tumilaok si Sugo ng malakas, tila galit. Quack! Alam ko, bulong ng matanda. May lungkot sa tono. Matagal na tayong nagkahiwalay. Umupo si Lara sa kahoy na upuan sa loob ng kubo. Si Amara ay naupo sa gilid, napapahawak sa sarili dahil sa kaba. Makinig kayo, sabi ni Lara. Luntian, ang matagal ng pinunong espiritu sa gubat na ito. Siya ang tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng nilalang at tao. At matagal na niyang hinahanap ang susunod na tagapangalaga ng hangganan. Tagapangalaga? Tanong ni Lucio. Tumango ang matanda. Isang nilalang na may dugong halimaw, ngunit pusong hindi nakakulong sa dilim. Isang nilalang na kayang protektahan ang mga hindi kayang protektahan ng sarili. Tinitigan niya si Lucio. Tuwid, marin. Ikaw yon. Kumunot ang noo ni Lucio. Siya? Isang tagapangalaga? Isang nilalang na sinumpa noon pang isinilang? Hindi ako bayani, sagot niya, malamig. At hindi ako naghahanap ng papel na ganyan. Ngumiti si Lara, malumanay ngunit matalim. Ang mga tunay na tagapagbantay ay hindi kailanman humihiling ng tungkulin. Tumingin ang matanda kay Amara, tapos bumalik ang tingin kay Lucio. At hindi lang iyon, huminga siya ng malalim. Ang kapalaran mo at kapalaran niya, tumingin siya kay Amara, ay matagal nang pinagugnay. Dalawang dugo ang magtatagpo, recite ni Lara, para bang binabasa ang isang sinaunang anito. Dugo ng aswang, dugo ng mambabarang. Kapag nagsama mabubuksan ang pinto ng liwanag o ang pintuan ng ganap na dilim. Napatayo si Amara. Anong ibig sabihin noon na kami ni Lucio ay na kayo ang maaaring magbalik ng balanse? Sagot ni Lara. O kayo ang magiging daan para masakop ng ina mo ang lahat ng nilalang? Nanginginig ang labi ni Amara. Ayoko ng kapangyarihan niya. At hindi mo makakaya ang landas mo ng mag-isa. Sagot ni Lara. Kumilos ang tingin nito kay Lucio. Kaya ikaw ang itinakda para bantayan siya. Kaya ikaw ang binigyan ng sugo. At kaya ikaw ang may kakayahan upang pigilan ang hinaharap na parating. Biglang bumigat ang paligid. Nagyelo ang hangin. At ang lupa ay parang nanginginig. Tumayo si Lucio. May dumarating, anya. Tumango si Lara, malamig ang tingin. Ang ina niya, bulong niya. Malapit na siyang makarating sa hangganan ng gubat. Napakapit si Amara kay Lucio. Hindi pa ako handa. Hinawakan ni Lucio ang kamay niya. Hindi kita pababayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin si Lara kay Lucio ng may ngiti. May isang paraan para harapin ang paparating. Lumingon siya kay Sugo.
At oras na para gumising ang kapangyarihan mo, tagapagbantay. Ang huling linya ng Kabanata 6. At bago man lang makapagtanong si Lucio, itinaas ni Lara ang kamay at sinabi, "Simula ngayon, hindi ka na basta aswang. Ikaw ang bantay ng luntian." Ang hangin ay tila huminto. Ang mga dahon ng punong kahoy sa paligid ng kubo ni Lucio ay nagsimulang umindayog ng paatras, parang hinihila ng lakas na hindi nakikita. Si Amara ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Lucio, habang si Sugo naman ay nakatayo sa pagitan nila. Nakataas ang pakpak, nagliliyab ang mga mata, tila alam ang mangyayari. Si Lara, ang matandang mensahero ng luntian, ay lumapit kay Lucio nang may paggalang na hindi niya maipaliwanag. "Lucio," simula ni Lara, "ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi lamang dugo ng aswang." Tumaas ang kilay ng lalaki. "Hindi ko maintindihan." Hinawakan ni Lara ang kanyang pulso. Mainit. Parang lumiliwanag. "Matagal nang may nakaukit sa'yo," sabi niya. "Hindi mo lang alam, dahil pinrotektahan ito ng iyong ina bago siya mawala." Nanikip ang dibdib ni Lucio. Ang kanyang ina ay matagal nang patay. Hindi niya alam na may iniwan itong kahit ano. "Ano ang iniwan niya?" tanong niya. Ngumiti si Lara. "Isang sumpa, pero hindi sumpa ng dilim. Sumpa ng pagbabantay." Naging malamig ang paligid. Umangat ang buhok sa batok ni Amara. Mula sa manggas ni Lara, kumuha siya ng maliit na sisidlan. Bumukas ito, at mula rito ay lumabas ang kumikislap na pulbos na kulay berde, tila liwanag ng buwan na may halong usok. "Anito ng gubat," bulong ni Lara. "Buksan mo ang katotohanan." Idinikit niya ang pulbos sa pulso ni Lucio. At bigla, nagliyab ang balat ng aswang ng kulay berde. Lumabas ang isang marka, isang bilog na may 3 linya nakatutok sa gitna, parang mata ng spirito. Napaigtad si Lucio. Napakapit sa kanya si Amara. "Ano yan?" tanong niya, nanginginig. Si Lara ay nakangiti. "Ang sigil ng luntian, ibig sabihin, ikaw ang ipinanganak upang magbantay ng hangganan. Ikaw ang dapat pumigil sa pag-abuso ng mga mambabarang. At ikaw ang dapat magprotekta sa babaeng ito." Turo niya si Amara. Hindi makapagsalita ang dalaga. Umatras si Lucio. "Hindi ako handa sa ganito," sabi niya. "Hindi ko pinili ito." Ngunit lumapit si Lara. Marahan pero matatag. Ang mga pinili ang humihingi ng kapangyarihan, pero ang mga itinakda, kahit ayaw nila, ang kapangyarihan ang lumalapit sa kanila. Napatingin si Lucio kay Amara, sa takot sa kanyang mga mata, sa pagtitiwala, sa pag-aalalang baka mawala siya. "At ano ang mangyayari?" tanong niya. "Kung tatanggihan ko ito?" Napatingin si Lara sa lupa. "Kung tatanggihan mo," bulong niya, "si Amara ang magiging susunod na reyna ng mambabarang. At ang buong bayan ng San Rogelio at ang mga karatig nito ay luluhod sa dilim." Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi!" sigaw niya. "Ayaw ko, hindi ko iyon gagawin." Lumapit si Lucio at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. "Hindi ka magiging tulad nila," bulong niya. "Habang kasama kita, hindi." Dahan-dahang humaplos si Amara sa kamay niya. "Lucio, saan man ako dalhin ng kapalaran, mas pipiliin kong kasama ka." At sa wakas, nilang naramdaman ang tunay nilang ugnayan. Hindi lang bilang magkakampi, hindi lang bilang mga nilalang na pinag-ugnay ng propesiya, kundi bilang 2 pusong unti-unting nagigising sa isa't isa.
Biglang nagdilim ang langit. May malakas na ungol na nagmula sa gubat. Napahawak si Lara sa tungkod niya. Malapit na siya, sabi ni Lara. Ang reyna ng mambabarang, ang ina mo, Amara. Nanginig ang dalaga. At si Lucio ang berdeng marka sa kanyang pulso ay nagliwanag bigla. Shum! Umangat ang hangin. Nagliyab ang lupa sa asul at berde. Nanginig si Sugo at pumwesto sa balikat ni Lucio. Ang bagong sigil ay parang nagbubukas ng kakaibang lakas. Ang kanyang pandinig ay lumakas 10. Ang pangamoy niya ay umabot kahit sa malayong gubat. Ang dugo niya ay nagbagong kulay. Hindi na pula lang kundi may halong berde. At ang kanyang anyong aswang ay nakaramdam ng panibagong lakas na hindi pa noon. Ngumiti si Lara. Nagising na ang tagapagbantay. Lumakas ang hangin. Nagngingit-ngit ang mga puno. At mula sa malayong gubat, may dumarating isang aninong lumalaki. Lumiliyab sa itim na mahika at may tinig na kay lamig na kayang magpatigil ng puso. Amara, anak ko, ibalik mo ang kapangyarihan na sa iyo ay nakatakda. Humigpit ang hawak ni Amara kay Lucio. Hindi siya nagdalawang isip. Lucio, ililigtas mo ba ako? At walang pag-aalinlangan, tumugon ang aswang. Oo, hanggang huling hininga ko. Ang lupa ay umuuga. Ang mga puno sa paligid ay nagkakabali ang mga sanga. At ang hangin ay nagiging mabigat, parang may isang higanting espiritong bumababa mula sa kalangitan. Si Lucio ay nakatayo sa harap ni Amara. Hawak ang kamay niya, habang ang berdeng sigil sa pulso niya ay patuloy na kumikinang. Tila buong kalikasan ay humihinga ng mabilis. Malapit na siya, bulong ni Lara. Si Sugo ay nakatayo sa balikat ni Lucio. Balahibo'y nakatayo, mga matay nagiging apoy. Hindi ito nag-aalangan. Handa itong lumaban, kahit sino pa ang paparating. Mula sa dilim ng kakahuyan, lumabas ang isang figura. Dahan-dahan. Marahan. Ngunit bawat hakbang ay sinasabayan ng pagputok ng hangin. Isang babaeng may napakahabang itim na buhok, umaabot hanggang lupa. Ang balat niyang kulay abo ay parang pinaghalo ng abo at bakal. Ang mata niya ay kumikislap na berde at pula, kulay ng lason at dugo. Ang suot niya ay balabal na gawa sa mga balahibo ng uwak at ang palad niya ay may hawak na balangkas ng maliit na hayop. Si Reyna Miraya, ang ina ni Amara, ang reyna ng mambabarang. Amara, ang tinig niya ay mababa, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa wakas, natagpuan na kita. Napatras si Amara, nanginginig. Hindi na ako babalik, ina. Ngumiti ang reyna, isang ngiting walang kaluluwa. Itinaas ni Miraya ang kamay. Isang itim na usok ang kumawala mula sa kanyang palad, parang milyong insekto na bumubuo ng isang ulap. Umuungol ang lupa. Nanginginig ang mga bato. Lara ay kumapit ng mahigpit sa tungkod niya. Lucio, huwag kang hihiwalay kay Amara. Ang kapangyarihan ng reyna ay kayang pumatay ng isang nuno sa isang hampas. Hindi na inintindi ni Lucio. Ang utak niya ay nakafocus lang kay Amara. Sumugod si Reyna Miraya. Hindi tumatakbo. Lumilipad na parang walang bigat ang katawan. Amara, sigaw niya. Sakin ka. Tumalon agad si Lucio, tinamaan ng pulang sinag mula sa palad ng reyna. Boom! Tumilapon ang lupa. Lumipad ang mga bato. At si Lucio ay tinamaan sa dibdib, nagpagulong. Lucio! Sigaw ni Amara. Nang bumangon ang aswang, may dugo sa labi niya. Ngunit nakangiti siya. Isang ngiting may tapang na hindi niya alam na kaya niya. Kung gusto mong kunin siya,
Sabi ni Lucio, baka lumampas ka sa bangin ng buhay mo. Humagalpak ang reyna sa tawa. Isang aswang haharang sa akin? Isang 7 segundong katahimikan ang sumunod at muling tumawa ang reyna. Anak ka nga ng isang taksil na engkanto. Mahina, walang silbi, at sinusubukang maging bayani. Nanginginig si Amara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit at galit. Hindi siya mahina, sigaw niya. Sumiklab ang mga palad niya ng kulay asul. Kumikislot ang hangin sa paligid. Hindi ako tatakbo, Ina. Hindi ako magiging tulad mo. Ngumiti ang reyna, malamig. Hindi mo kailangan maging ako. Lumapit siya. Kailangan mo lang bumalik. Lumapit si Lucio sa harap ni Amara, hinarang ang reyna at hinawakan ang pulso kung saan nagliliwanag ang sigil. At doon, PSSSHHH. Bumuga ang sigil ng mas malakas na liwanag. Parang may sumusulak na kapangyarihan mula sa lupa, gubat, hangin at mismong katawan ni Lucio. Tumaas ang buhok ni Amara sa lakas. Napaatras ng bahagya ang reyna. Ano to? Si Lara ay napangiti. Gumising na ang kapangyarihan ng bantay. At sa harapan nila, unti-unting nagbago si Lucio. Ang balat niya ay nagkaroon ng marka ng dahon. Ang mga mata niya ay naging kulay berde at itim. Ang mga kuko niya ay humaba, pero may makinang naliwanag. Ang hangin ay sumusunod sa galaw ng kanyang katawan, at ang anino niya ay nagiging parang punong kahoy na may ugat. Si Lucio ay hindi na ordinaryong aswang. Siya ay isang nilalang na may halimaw sa dugo. Ngunit may kapangyarihan ng kalikasan sa kaluluwa. Ako ang bantay ng luntian. Ngumisi si Reyna Miraya. Kung ganon, patunayan mong kaya mong ipaglaban ang anak ko. Itinaas niya ang 2 kamay. Umangat ang lupa. Umalo ng hangin. Lumabas ang 10 aninong insekto mula sa lupa, malalaki na parang aso. At ang laban ay sumiklab ng walang oras bang. Si Lucio at si Reyna ay nagbanggaan ng kapangyarihan. Ang laban ay hindi laban ng aswang at bruha. Ito ay laban ng 2 lahing itinakdang salungat. At si Amara kitang-kita ang lahat, nanginginig, nangingilid ang luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-alalang baka mawala si Lucio. Ang huling linya ng Kabanata 8. At bago tuluyang magdugtong ang lakas nila, biglang bumulong ang reyna. Kapag hindi mo ako tinalo, kukunin ko hindi lang siya. Turo niya si Amara, kundi pati ikaw. At nagsimula ang pinakamalakas na bugso ng laban. Ang gabi ay parang naging bagyong walang ulan-hangin, alon ng mahika, at sigaw ng mga nilalang ang nagsama-sama sa gitna ng gubat. Si Lucio at ang reyna ng mambabarang ay naglalaban sa lakas na hindi nagtatagpo sa karaniwang mundo. Si Amara ay nasa likuran, hawak ang magkabilang kamay niya, nanginginig, habang si Sugo ay nakapwesto sa harapan niya, parang handang magpakamatay para sa dalawa. Hindi mo kayang pigilan ang lahi ko, aswang, sigaw ng reyna. Itinaas niya ang kamay, at mula rito'y lumabas ang libo-libong espiritu o insekto malalaki, matutulis ang pakpak, at may matatalim na panga. Sumugod sila kay Lucio. Subalit, boom! Isang higanting alon ng berdeng liwanag ang kumawala mula sa lupa sa paanan ni Lucio. Para itong pagsabog ng hangin at apoy na sabay, ngunit malamig at makapangyarihan. Nagtilian ang mga insekto. Nagsabog ang kanilang pakpak. At naglaho ang kalahati sa alon ng kalikasan. Nanlaki ang mata ni Amara. Le Lucio, ang lakas mo. Hindi tumingin ang aswang sa kanya. Nakatuon ang mata niya kay Miraya. Sinaktan mo na sila. Pero
Pero hindi mo na sila masasaktan muli. Napuno ng inis ang mukha ni Miraya. Tinuruan ka ba ng ina mong engkanto? Sigaw niya. Taksil rin siya. Iniwan niya ang lahi niya. Maging ikaw, magiging wala ka ring patutunguhan. Nagpasabog siya ng isa pang itim na bugso. SSS WWOOOOOOSH. Isang haligi ng kadiliman ang lumipad papunta kay Lucio. Ngunit hindi umatras ang aswang. Tinanggap niya ito at sa halip na masunog, sumipsip ang kanyang balat ng lakas ng reyna. Mamali iyon, sigaw ng reyna. Hindi dapat. Wala ka sa aklat ng mga tagapangal. Ngumisi si Lara mula sa gilid. Hindi mo alam? Sabi niya. Ang dugo ng ina ni Lucio ay engkanto ng luntian. Hindi mo kayang tanggalan ng lakas ang anak ng espiritong iyon. Tumayo si Lucio ng tuwid, parang punong kahoy na hindi kayang pabagsakin ng bagyo. Ang berdeng marka sa pulso niya ay nagliyab. Ang lupa sa paligid niya ay nagsimulang magbitak, ngunit pataas. Parang may ugat na tumutubo mula sa ilalim ng lupa. Lucio, bulong ni Amara, halos maiyak sa halo ng takot at pagkamangha. Naglakad ang aswang papalapit sa reyna. Isang hakbang, dalawa. Tumitibok ang lupa sa bawat pagtapak. Hanggang sa hinawakan niya ang braso ng reyna. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miraya ang takot. Bakit ka lumalaban? Tanong ni Miraya, nanginginig. Bakit mo siya pinoprotektahan, aswang? Dahan-dahang lumapit si Lucio sa mukha ng reyna. Dahil hindi niya kailangan maging tulad mo. Dahil may sarili siyang landas. At tila naiwasan niyang sabihin ang pinakamahalaga. At dahil mahalaga siya sa akin, natigilan ang reyna. Saglit na parang nagbago ang aura niya. Parang may napukaw sa loob niya. Isang ina na matagal nang natabunan ng galit. Amara, bulong niya. Lumapit si Amara, nanginginig ang kamay. Ina, hindi ako babalik. Hindi ko kayang maging reyna ng puot. Hindi ko kayang maging halimaw sa halimaw. Umiiyak na ang reyna ng mambabarang. Sa unang beses sa buong kwento, nakita nila ang luha ng isang nilalang na halos walang puso. Ngunit bago pa man lumambot ang lahat pumutok ang lupa. Sumabog ang itim na ulap. Nalaglag sa lupa ang reynana parang tinamaan ng sarili niyang mahika. Lumingon si Lara. Hindi siya ang kumokontrol ngayon. May iba pang lakas sa ilalim ng lupa, isang sinaunang barang na matagal nang nakabaon. Bumuka ang lupa at mula rito, lumabas ang isang nilalang na mas malaki, mas malala, mas mabangis kaysa sa reyna. Isang katawan na parang isinumpang bangkay, may 8 braso at mata na puro pulang apoy. Ang dakilang barang bangungot. Ang tunay na umaalipin kay Miraya. At ngayon nais kunin si Amara bilang kapalit. Amara, bulong ni Miraya habang pinipilit tumayo. Tumakbo ka, anak. At bago pa niya maituloy ang salita, hinampas siya ng dakilang barang bangungot. Tumilapon ang reyna, tumama sa puno, bumagsak, at hindi na gumalaw. Ina! Sigaw ni Amara, napasubsob sa lupa. Lumapit si Lucio sa halimaw, nakataas ang sigil, naglalagablab ang katawan ng berde. At bumulong. Kung gusto mo si Amara, dumaan ka muna sa akin. Ang mundo sa paligid ni Lucio at Amara ay tila bumulusok sa gitna ng bangungot. Ang lupa ay nabiyak, ang hangin ay kumikislot, at mula sa lalim ng kadiliman ay umangat ang nilalang na kinatatakutan ng buong lahi ng barang.
Ang dakilang barangbangungot. Isang espiritong isinumpa, pinukaw mula sa ilalim ng lupa upang sakupin ang kaluluwa ng sino mang may dugong mambabarang. At ang target nito si Amara. Nakahandusay ang ina niya, si Reyna Miraya. Walang malay at halos wala ng hininga. Si Amara ay umiiyak, nanginginig, at hindi alam kung paano tatapusin ang sinimulan ng kanyang lahi. At sa kanilang harapan matatag at tumatayo sa gitna ng hangin si Lucio, ang aswang tagapagbantay. Humakbang ang halimaw. Tom, umuga ang lupa. Tom, nabiyak ang mga puno. Sa bawat hakbang nito, may mga espiritong insekto ang lumalabas mula sa katawan nito at kumakalat sa hangin. Kukunin ko ang babaeng may dugo ng Reyna. Ang boses nitong parang pinagsamang libu-libong kaluluwa. Pag-aari ko ang kapangyarihan niya. Tumayo si Lucio sa harap ng halimaw. Hindi ka lulusot. Umalingaw-ngaw ang galit ng dakilang barang bangungot. Isang iglap. Sumugod ang halimaw kay Lucio. Kaboom! Nagbanggaan ang kanilang lakas, ang sigil ni Lucio ay nagliyab ng matingkad na berde, habang ang katawan ng halimaw ay sumabog ng itim na apoy. Lumipad si Lucio, tumama sa mga ugat ng malaking puno ngunit mabilis siyang bumangon, hindi siya tumigil. Si Sugo ay tumilapon sa ere, tumilaok ng malakas, at biglang lumaki ang anyo nito mula sa isang ordinaryong manok. Naging isang napakalaking ibon, parang agila na may balahibong nagliliyab. Umailan lang ito sa ere at tinira ang halimaw sa ulo. Crack! Nabiyak ang bungo nito ng kaunti. Ngunit tumawa lang ang halimaw. Hindi niyo kaya ang isang tulad ko. Lucio, sigaw ni Amara. Hindi sapat ang lakas mo laban dyan. Ang kailangan mo ay... Hindi na niya natapos. Dahil bigla sumiklab ang palad ni Amara sa bughaw na apoy. Tumayo si Lara sa likuran niya. Amara, nasa iyo ang huling susi. Kaya ka hinahabol ng ina mo. Kaya ka gustong kunin ng halimaw. Napalunok si Amara. Aalin? Umawak si Lara sa kanyang balikat. Ang kakayahang itali ang kaluluwa ng isang halimaw. At ang kapangyarihang iyon ay nagigising lang kapag may minamahal kang handang ipaglaban ang buhay mo. Nanlaki ang mata ni Amara. Lumipat ang kanyang tingin kay Lucio, si Lucio, na patuloy na nakikipaglaban, sugatan, duguan, ngunit hindi umaatras. Nakikinig ang puso mo, bulong ni Lara. Alam mo ang dapat gawin. Pumikit si Amara. Humigpit ang hawak niya sa palad. At sa unang pagkakataon, malinaw niyang inamin sa sarili. Mahal ko siya. Pagdilat niya sumiklab ang kanyang buong katawan sa bughaw na liwanag. Ang kagubatan ay nabalot ng liwanag at tumigil ang paggalaw ng hangin. Ngumiti si Lara. Tama, yan mismo. Lucio, sigaw ni Amara. Tumabi ka. Hindi nagtanong si Lucio, kaagad siyang tumakbo palayo, tumatalon sa pagitan ng mga ugat. At sa gitna ng gabi biglang bumukas ang hangin sa paligid ni Amara. Lumubog ang lupa. Umangat ang alikabok. At ang bughaw na liwanag ay naging isang napakalaking bilog na parang tatak ng espiritu. Ang dakilang barang bangungot ay napahinto. Hindi ito makalapit. Teka, sigaw ng halimaw. Yan ang... Pero huli na. Tinaas ni Amara ang dalawang kamay niya. At sa buong lakas ng kanyang puso isinigaw niya ang sinaunang salitang ibinulong sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya, na ngayon lang niya naiintindihan ang tunay na kahulugan. Talikod, kaluluang itim, sa ilalim ng liwanag, magbuklod ka. Boom! Pumutok ang bughaw na liwanag. Sinipsip nito ang katawan ng halimaw.
Umiiyak, sumusigaw ang dakilang barang bangungot pero hindi makawala. Parang sinasakal ng kalikasan ang mismong espiritu nito. Hanggang sa naglaho. At bumagsak ang katahimikan. Humina ang tuhod ni Amara. Ngunit bago siya bumagsak, nasalo siya ni Lucio. Amara, ayos ka lang? Mahina siyang tumango. Lucio, kung wala ka, baka matagal na akong kinuha ng dilim. Ngumiti ang aswang, sugatan, nanginginig. Ngunit totoo ang tingin niya. At kung wala ka, baka matagal na akong naging halimaw na walang kaluluwa. Tiningnan nila ang isa't isa hindi bilang nilalang, hindi bilang sumpang dugo, kundi bilang dalawang pusong nagligtasan sa dilim. Lucio, bulong ni Amara, mahal kita. Hinawakan ni Lucio ang pisngi niya. Amara, mula pa noong unang gabi. At maglalapit sana ang kanilang mga mukha. Teka, mahina, basag, pagod. Ang boses ng reyna. Amara, napatakbo si Amara sa ina niya at lumuhod. Ina, hindi ka iniwan ng halimaw. Mahinang ngumiti si Miraya. Hindi ako pwedeng manatili, hindi matapos ang ginawa ko. Pero anak, tinignan niya si Lucio. Kunin mo ang landas na hindi ko kayang ibigay. Umiyak si Amara. Ina, huwag. Ngumiti si Miraya, umiiyak din. Hindi ako mawawala. Nasa iyo ang lakas ko. At nasa kanya, turo kay Lucio. Ang puso mo, isang huling hininga, isang huling ngiti. At naglaho ang reyna sa alikabok ng mahika. Hinawakan ni Lucio ang kamay ni Amara. Si Sugo ay tumilaok ng malumanay, parang basbas. Tahimik na lumapit si Lara. At simula ngayon, kayong dalawa ang magtataglay ng balanse. Ikaw, Amara, ang bagong liwanag ng barang. At ikaw, Lucio, ang bagong tagapagbantay. Magkahawak kamay silang tumayo sa gitna ng gubat. Magkaharap ang bagong liwanag at bagong bantay. At sabay, sinabi ng hangin ang nakatalang kapalaran. Sa pag-ibig ng isang aswang at isang anak ng mambabarang isinilang ang panibagong mundo. Wakas,